Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pinakiusapang huwag politikahin ang International Criminal Court o ICC. 7 pa umanong recipients o tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President isiniwalat ng isang mambabatas. Ballot printing sa mahigit 68 million na balota para sa halalan natapos na ayon sa COMELEC. At 1,300 employees ng Voice of America inilagay sa paid leave. Nanawagan sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 2 mambabatas na kabilang sa House leadership na huwag politikahin ang International Criminal Court o ICC. Kasunod dito ng kauna-unahang pagharap ng dating Pangulo sa pre-trial chamber ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Extrajudicial rendition at kidnapping. Ganito inilarawan ni Attorney Salvador Medialdea ang ginawang pag-aresto ng mga otoridad sa Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang ito sa mga ipinahayag ng counsel ng dating Pangulo para sa initial appearance ni Duterte sa pre-trial chamber kaugnay ng Crimes Against Humanity na inihain laban sa kanya. Nilabag din umano ang karapatan ng kanyang kliyente dahil sa politika. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Subalit panawagan ni House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre sa kampo ni dating Pangulong Duterte, huwag politikahin ang ICC. Ayon sa kongresista, wala itong kinalaman sa politika. Anya, tungkol ito sa libu-libong nasawi sa isang anti-drug war na nagsantabi sa tamang proseso. Sa halip na gawing politikal ang proseso, sinabi ng mambabatas na dapat hayaang magpatuloy ang batas. Dagdag pa nito, ang dapat gawin ng kampo ni Duterte, patunayan sa korte na inosente ang dating Pangulo kung talagang walang kasalanan. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega, tama na ang pambubudol sa tao. Anya, hindi ito eleksyon, hindi ito propaganda war at mas lalong hindi fake news. Hindi rin anya dapat gawing drama ang isang seryosong paglilitis. Samantala, ayon sa ICC Pre-Trial Chamber Presiding Judge, magkakaroon ng pagkakataon ang kampo ni Duterte na talakayin ang mga alegasyon nito laban sa naging pag-aresto sa kanya. There will be a full procedure that will unfurl leading up to the confirmation of charges that will enable Mr. Duterte to raise all the matters that you have just raised with regard to the warrant of arrest, with regard to the crimes committed, with regards to the charges and any other matters associated with his arrest, and the matters of jurisdiction of the court. You have the opportunity to do this throughout these proceedings leading up to the actual confirmation of charges hearing. Sa September 23, 2025, inisyal na itinakda ang confirmation of charges hearing ni Duterte kung saan tutkuyin kung sapat ba ang ebidensya ng prosecution upang maisagawa ang isang paglilitis o trial sa kasong Crimes Against Humanity. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinuligsa ni Davao City Mayor Sebastian Basted Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng ginawang pag-aresto sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang pagdalo sa ika-88 selebrasyon ng Araw ng Davao, muli nitong ipinanawagan ang pagpapabalik sa bansa ng dating Pangulo. Sinabi rin nito na kailanman ay hindi siya mamahali ng mga sumusuporta sa ama.
Mr. President Marcos, you will never be loved, especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos. Muling tutulong ang Philippine National Police sa International Criminal Police Organization o Interpol sa pag-aresto sa mga co-accused ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, sakaling hilingin ulit ng Interpol ang kanilang tulong ay mayroon na silang template sa pag-aresto gaya ng ginawa sa dating Pangulo. Gayunman sa ngayon ay wala pa silang impormasyon kung meron ng warrant ang mga ito. Kasama sa iniimbestigahan ng ICC kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration ay sina Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Police General Oscar Albayalde, dating Intelligence Officer Police Brigadier General Eleazar Mata, gayon din sina dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Police Brigadier General Romeo Caramat Jr. at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Isiniwalat ni House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega V ang 7 pang umano'y pangalan ng mga nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Kabilang dito sina Jay Camote, Miggy Mango, Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong at Dodong S. Barok. Nauna nang lumutang ang mga pangalang Xiaome Ocho at Mary Grace Piatos na walang record sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay Congressman Ortega, bukod sa mga peking pangalan, kapansin-pansin din ang mga maling petsa, pirma na walang pangalan ng signatories at iba pang questionabling dokumento na nagpapakita ng umunoy kapabayaan sa paggamit ng pondo. Magagamit anya ang impormasyong ito upang pagtibayin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na kasalukuyang nakabinbin sa Senado. Natapos na ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin sa 2025 elections nitong nakaraang weekend. Sunod na pinagtutuunan ng komisyon ay ang pag-verify sa bawat balota para matiyak na maayos ang mga ito. Narito ang report ni Dante Almento. Kompleto na ang nasa mahigit 68 milyong balota na gagamitin sa May 12, 2025 midterm elections. Ayon kay Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia, natapos na noong Sabado, March 15 ng National Printing Office o NPO ang 68,542,564 ballots. Kung bakit ito ay 68,542,000 ay sapagkat hindi tayo nag-imprenta ng mga balota para sa Bangsamoro parliamentary elections. Minarapat natin at katulad ng tamang prediksyon ng COMELEC, hindi muna kami nagpa-imprenta sapagkat at that time may posibilidad na ang eleksyon sa Bangsamoro ay maaaring hindi matuloy. Ayon kay Chairman Garcia, dadaan lahat ng balota sa verification. Dito susuriin ang mga balota at idadaan sa makina bawat isa para matiyak na maayos ito. Tatagal hanggang sa ikatlong linggo ng Abril ang verification. Ito ang pinakamahirap na proseso sa ballot printing. Sa kasalukuyan, may almost 50% na po tayo na nabe-verify ng mga balota. Hindi ganun kadali ang verification ng mga balota. Nakatakda namang simulan ang pamamahagi nito sa iba't ibang lugar sa bansa sa ikalawang linggo ng Abril. Dante Almento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Siniguro ng Commission on Elections o COMELEC na hindi magagamit sa politika ang pamamahagi ng Voters Information Sheet. Kaugnay nito ay bumuo na rin sila ng task force na tututok sa pamamahagi nito sa bansa na sisimulan sa darating na April 1. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Ininspeksyon ng Commission on Elections noong Biyernes ang satellite office ng National Printing Office sa Bulacan upang alamin ang status ng ginagawang printing ng Voters Information Sheets o BIS. Dito nakasulat ang mga pangalan ng lahat ng national at local candidates, gayon din ang panuntunan na gagawin at paalala sa pagboto. Yung mga kababayan natin na makakatanggap ng ganito, sana ito na lang ang dalahin nyo sa araw ng eleksyon. Dito nyo na lang ilagay yung mga gusto nyo iboto. Ito na lang ang gagawin nating kodigo
upang kahit paano maging mabilis ang pagboto natin sa mismong presinto sa araw ng eleksyon. At upang matiyak na hindi ito magagamit sa politika, bumuo ng isang task force ang COMELEC upang masiguro na makararating ito sa mga botante. Meron po tayong kinreate na isang special task force na magsisigurado na ang mga bawat voters information sheet ay sadyang matatanggap ng mga kababayan natin, ng mga botante natin, at hindi ito mapopolitika na maaaring hindi i-distribute o maaaring i-distribute lamang sa mga kapanalig ng ilang politiko. Base sa datos ng COMELEC at NPO, sa ngayon ay nasa 55% na ng mahigit 68 million na kopya ng BIS ang tapos ng maimprenta. Mabilis naman ang pag-imprenta at ang isang challenge dito, yung pag-segregate ng mga na-print out na BIS. So far, yun ang mga challenges. Samantala, nakatakda naman sa April 1 hanggang April 30 ang pamamahagi nito sa buong bansa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bistado ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation ang isa na namang Pogo Hub na nag-ooperate sa Pasay City. Ayon sa mga otoridad, nagpapanggap na kumpanya ng isang lehitimong online digital service at online marketing ang nasabing Pogo Hub. Narito ang report ni Ryan Lacanlalim. Sa bisa ng mission order, sinalakay ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration ang isang commercial building sa Macapagal Avenue sa Pasay City noong Biyernes. Huli sa operasyon ang 49 na mga dayuhan na nadatnang nagtatrabaho sa Scam Hub. Nabisto ng mga otoridad ang modus ng grupo kung saan nagpapanggap ito na lehitimong online digital services at online marketing company na nambibiktima ng mga Pilipino at maging mga foreigner. Ayon sa mga otoridad, 2 sa 49 na nahuli ay mayroong kaso. Kabilang narito ang isang 29 anyos na Bangladeshi na nasa watchlist order dahil sa illegal recruitment. Gayun din ang 25 anyos na Pakistani na nasa alert list order dahil naman sa pinaghihinalaang sangkot sa financial fraud. Wala ring maipakitang working visa ang mga nahuling dayuhan. Matapos ang booking process, haharap ang mga inaresto sa deportation at posibleng ma-blacklist sa Pilipinas. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, hindi papayagan ng pamahalaan ng anumang uri ng pandaraya at pananamantala na nakakasama para sa mga Pilipino at maging sa ekonomiya ng bansa. Muling binigyan diin ng Bureau of Immigration ang kanilang mandato na protektahan ang bansa laban sa mga iligal na gawain ng mga dayuhan na lumalabag sa batas at inaabuso ang ating mga kababayan. Nangako rin ang kawanihan na patuloy nilang paiigtingin ang kanilang operasyon upang mapanatili ang seguridad ng bansa at matiyak na maayos na maipatupad ang mga patakaran ng Bureau of Immigration. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkakasakit na ang ilan sa mga dayuhang Pogo worker na nasa custodial facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Pasay City. Ayon sa PAOK, mayroon ng 6 na naitalang dinapuan ng influenza at respiratory infections. Bunso dito agad nagsagawa ng disinfection ng PAOK sa buong custodial facility upang maiwasan ang hawaan. In-isolate na rin ang mga nagkakasakit at binigyan ng kaukulang atensyong medikal. Ayon sa PAOK, nagpapakita ito ng pangangailangan ang mapabilis pa ang proseso ng deportation para mapauwi na sa kani-kaniyang mga bansa ang mga dayuhan. Mayroon lamang 500 ang kapasidad ng pasilidad ng naturang detention facility. Subalit sa ngayon ay nasa halos 1,000 na ang nasa kanilang kustodiya. Mas marami pang tauhan ng Bureau of Immigration ang masususpinde habang lumalawak ang investigasyon sa pagtakas ng South Korean fugitive na si Na Ik-yeon. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, iniimbestigahan na ang ilang tauhan dahil sa posibleng pagkakasangkot, kapabayaan o pagkabigong pigilan ang pagtakas ni Na. Nagpatupad na rin ng preventive suspension laban sa ilang empleyado kasunod ng pagsibak sa 3 immigration personnel na kinasuhan sa Department of Justice.
Samantala, narito naman ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa may EDSA Bagong Baryo, sa kasalukuyan po ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane sa mga papunta ng monumento at gayon din sa papunta ng Balintawak. Dito naman po sa North Luzon Expressway o sa NLEX. Sa ngayon po makikita natin, especially dito po sa may Valenzuela Interchange, na may pagbigat na po ng daloy ng mga sasakyan dito po sa mga papunta ng norte at sa mga luluwas po ng Maynila. At dito po sa Mindanao Toll Plaza ay may pag-ipon na rin po ng mga sasakyan. Sa drone video ni Jimmy Codinera sa Pardo Service Road sa Cebu City, light to moderate naman po ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order na maglilimita sa operasyon ng federally funded news organization na Voice of America. Bunsod dito, inilagay na rin sa paid leave ang nasa 1,300 empleyado. Sa pahayag ng White House, sinabi nito na layunin ng kautusan na siguraduhin ang mga nagbabayad ng buwis ay hindi na makakarinig ng mga radikal na propaganda at pahayag mula sa mga politiko at right-wing media. Hindi pa malinaw kung tuluyan ng ipasasara ang naturang news organization. Tatlumput-apat ang patay sa Estados Unidos kasunod ng pagdaan ng mga buhawi sa ilang southeastern states. Nasa 250,000 properties sa 7 estado ang walang kuryente. Kabilang narito ang Michigan, Missouri at Illinois. Naglabas na rin ang tornado watch sa eastern Louisiana, western Georgia, central Tennessee at western Florida. May flash flood warnings naman sa central Mississippi, eastern Louisiana at western Tennessee. Ayon sa National Weather Station, inaasahang lubhang mapanganib ang mga pagbahang ito. Naglungsad ang Estados Unidos ng malawakang airstrikes laban sa mga Houthis sa Yemen. Ito ay kasunod ng mga pag-atake ng grupong Houthi sa mga barko sa Red Sea. Ang detalye sa ulat ni Jeffrey Reyes live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Mahigit 31 at ang nasawi at 101 naman ang sugatan matapos ang airstrike na isinagawa ng Estados Unidos sa ilang lugar sa Yemen, kabilang na ang kapitolyo nito na Sanaa at lalawigan ng Sada. Makikita sa mga larawang isinapubliko ng US Central Command ang maitim na usok na bumabalot sa paliparan ng Sanaa na mayroong military facility. Ipinahayag naman ni Pangulong Trump na hindi papayag ang Amerika sa mga piracy at terorismo ng mga Houthis na kanya ring inaakusahan na pinopondohan ng Iran. Simula Nobyembre 2023, pinupuntireyan na ng mga Houthis ang mga barkong dumadaan sa Red Sea na isang mahalagang ruta ng global trade. Ilang barko na ang nasira, 2 ang lumubog at 4 na crew members ang nasawi sa mga pag-ataking ginawa ng grupo. Maraming shipping companies ang pinili na lang lumihis ng ruta at dumaan sa mas mahabang daan sa paligid ng Afrika. Sa kabila ng mga babala, hindi pa rin naghahadlangan ang mga Houthis sa kanilang pag-atake kahit pa mayroong Western warship na nagbabantay sa Red Sea. Samantala Kat, pinag-iinitan din ni Trump ang Iran at binabantaan itong pananagutin kung ipagpapatuloy nito ang pagsuporta sa mga Houthis. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat Jeffrey Reyes live mula sa Grand Prairie, Canada. Matinding aksyon sa volleyball ang nasaksihan kahapon sa Paco Arena matapos ang 3 laro. Mula sa matinding reverse sweep ng AFP Lady Gunner hanggang sa dominating win ng PNP Lady Patrollers at Service Aces na nagpanalo sa BFP Lady Firefighters. Narito ang detalye sa report ni Jed Daresina.
It was an epic comeback para sa AFP Lady Gunnar matapos ang 0-2 sets na pagkakalamag ng PhilHealth Consulta Health Insurers. Sa unang set, matikas ang naging atake ng Health Insurers kaya naipanalo ang set sa score na 25-20. Sa ikalawang set, naging dikit ang laban dahil nagpalitan ng set points ang dalawang team, kung saan umabot sa extended game bago tuluyang pinabagsak ng PhilHealth Consulta ang AFP sa score na 26-24. Ngunit hindi natinag ang AFP Lady Gunnar pagdating ng ikatlong set. Sinimulan nila ang kanilang comeback gamit ang matitinding attacks at solidong blockings. Nakuha nila ang third set sa score na 25-22. Pagdating sa ikaapat na set, mas lumaki pa ang kanilang kalamangan sa Health Insurers. Inalagaan ng Lady Gunnar ang kanilang lead upang kunin ang set sa score na 25-19 at itulak ang laro sa isang decider set. Hindi nagpatinag ang back-to-back champions na AFP kahit pa umabot muli sa juice ang labanan. Nakuha nila ang fifth set sa score na 18-16. Tinanghal na player of the game si Sergeant Iya Yongko na gumawa ng amazing 31 points sa laban nila kontra Health Insurers. Medyo stiff kami nung first and second set pero kinausap kami ng coach namin na kailangan kumalma lang kami and makinig lang sa kanila kasi sila din talaga yung nakakakita sa labas kung ano yung nakikita sa amin sa loob. Bigumang makuha ang panalo, ayon kay Team Captain Karen Texon, patuloy na magpapalakas ang team ng PhilHealth para sa susunod pa nilang mga laro. Magpapractice pa rin para ma-perfecto namin ang bawat isa, ang chemistry ng bawat isa, ang laro ng bawat isa. First, basic pa din po, kahit na ganito na ang laro namin, pero basic pa din. At dyan pa rin ang receiving, service po, at saka pagpatay ng bola. Samantala, hindi na pinaporma pa ng PNP Lady Patrollers ang NCMH Wellness Warriors. Ito ay matapos nilang dominahin ang laban sa tatlong magkakasunod na set. Sa unang set, umarangkada agad ang Lady Patrollers gamit ang matitinding attack points kaya hindi na nakasabay ang NCMH. Nakuha ng PNP ang set 1 sa score na 25-14. Tuluyan ng pinadapa ng Lady Patrollers ang kanilang kalaban at tinapos na ang dalawa pang set sa score na 25-16 at 25-14. Ayon sa player of the game na si Mila Ronquillo, masaya siya dahil nagbunga ng panalo ang kanilang ginawang trainings. Yung ensayo namin na twice a day, malaking tulong talaga siya sa amin ngayon during sa laro po namin po. Para naman kay Christine Miralles ng Wellness Warriors, mas puspusang training pa ang kanilang gagawin para sa kanilang mga susunod pang laban. Preparation pa rin po, lahat po siguro na depensa, blockings, yun po. Sobrang kulang pa po kami sa lahat po talaga. Sa huling laban kahapon, muling nagpakitang gilas ang BFP Lady Firefighters nang pataubin ang NHA Home Masters. Sa isang straight set sweep, 3-0, nagpakitang gilas ang BFP ng kanilang balancing opensa at matibay na depensa. Tinapos nila ang laban sa score na 25-12, 25-20 at 25-16. Ayon sa player of the game na si Fire Officer 1 Azel Ruth Barredo, nasunod ang kanilang game plan na isang rason aniya ng kanilang panalo. Yung aim talaga namin po na mapasok lahat ng second six, mababad po. And nasunod naman po yung plan na mapasok lahat kasi every set po angat po yung score namin. Para naman sa team captain ng NHA na si Madeleine Martin, familiarization at adjusting to the system na pinapagawa ng kanilang coaches ang kanilang tatrabahuhin ngayon.
meron pang konting adjustments kasi from the last 2 games namin, yung mga dating positions nila. So, umikot kami. Nag-experiment pa kasi kami ngayon para makuha namin yung tamang blend ng team. So, siguro yun yung isang factor kasi we're still adjusting pa. Abangan ang susunod na match schedule sa darating na Miyerkules, March 19, live mula sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang NCMH Wellness Warriors kontra AFP Lady Gunnar. Comelec Suffragettes laban sa PhilHealth Consulta Health Insurers sa Game 2. At PNP Lady Patrollers kontra DFA Emissaries sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Psalms, chapter 119, verse 174 na nagsasabi, I have longed for thy salvation, O Lord, and thy law is my delight. Aking pinananabikan ang iyong pagliligtas, O Panginoon, at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. Umaga ninyong lahat. It's a great morning. Ang saya. Ang saya ng weekend. Pero nakapag-almusal na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa, bira. Pero dapat talaga nag-aalmusal, no? Kasi syempre... Ako hindi, kasi parang yung, parang naka-IF pa ako, gano'n. Naka-intermittent fasting pa, gano'n. Mamaya pa ang, break ng fast ko, mga bandang 9 a.m. Sakto, tapos na tayo dito. Yung mga kasambahay natin, kumain na po ba kayo? Comment down below. Yes. Pero hindi naman ba kayo na traffic? Talaga ba? Wala. Pero hindi kasi nilala nung nakaraang linggo. Ako medyo na traffic ako. Ramdam ko ang traffic dito sa may Kamachili area. Kung bakit sobrang daming sasakyan. Pero ako dito sa Valenzuela, mga pag 6 to 7, ayan, medyo traffic na kasi may mga estudyante, ganyan. Kaya traffic, mga rush hour na sinasabi. Kaya kailangan maganda mag-check muna tayo bago tayo bumiyahe ngayong araw sa mga babiyahe. Okay? Sa happy viewing ulit sa ating mga kasambay natin nakatune ngayon sa ating programa. Ngayon naman, nandito po ang ating advisories. Punta tayo, syempre. Nagpadala na, ito na, kakarating lang dahil good news. Oil price update muna tayo mga kasangbahay. Dahil po, muli na naman magpapatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 20 to 40 centavos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasolina naman ay posibleng mag-rollback ng hanggang 20 sentimos. Habang ang kerosene naman ay tinatayang matatapyasan ng 40 hanggang 60 sentimos. So, di ba? Hindi naman masama ang rollback pa rin rollback, yan. Diba? Okay yan. Kahit 20 sentimos. Pero malaking tulong na rin yan. Kasi nga, di ba, tumataas na rin talaga yung mga presyo ng mga commute natin, sa mga fares, di ba, nagkakaproblema na sa mga public transport natin. Mahirap kapag naalala ko tuloy yung may mga pinsan kasi ako before na nagko-commute talaga sila, papuntang trabaho na, grabe, para ilang oras sila para makauwi. Although yung papunta nila, mabilis kasi maaga. Pero yung pauwi, nakikita mo talaga, kahit ako na pag dumadaan ako ng EDSA, ganyan, makikita mo yung mga pila talaga sa mga train stations natin, kahit yung mga nagsumasakay na lang sa mga bus tsaka sa mga iba pang sasakyan. Napaka-hassle. Tapos, ang mahal pa ngayon, di ba? Kaya, yung pinsan ko, nagmotor na rin. True. Pag motor, gano'n kabilis ang biyahe? Bilis. Wala pang isang oras yun. Kahit nata-traffic sila. Yung motor kasi nakakasingit-singit kaya mabilis pa rin talaga. Kaya yung gantong mga balita talaga na rollback, malaking tulong talaga sa mga kasambahay natin na may mga sasakyan. At saka sana tuloy-tuloy naman, pati naman kumbaga bumalik na rin yung presyo ng mga public transport din kasi nga pataas na pataas yung presyo ng gasolina before, pati tuloy yung public transport natin, nagmamahal na rin. Tulad ng mga ibang mga kasambahay natin, wala naman sariling sasakyan,
silang Apektado choice. talaga. Adjust talaga sila sa budget nila. Iba pong klase ng pagmamahal yung gusto namin. Oo, Hindi po pagmamahal ng ano. Tumor-roll back tayo. Agree sa atin yung ating sound effect. Ngayon naman, attention naman po sa mga Q-citizen ngayong panahon na po ng tag-init. Regular pong nagpapalabas ng Heat Index Advisory ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Inilalabas po ng QCDRRMO ang abiso tuwing 5:30 p.m. at ito po ang magiging batayan kung ang klase ba ay kinabukasan ay face-to-face o synchronous o kaya ay asynchronous. Kapag ang heat index po ay umabot ng 40 degrees Celsius, automatic na ipatutupad ang limited face-to-face classes. Ibig sabihin po, pinaikling oras ng klase at alternative delivery modes of learning sa mga pampublikong paaralan. Kapag naman po umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index projection, kanselado na po ang face-to-face classes at automatic na ipatutupad ang synchronous o asynchronous sa mga public school, kabilang po ang mga sumusunod, ang Child Development Centers, kindergarten to grade 12 at alternative learning system. Ipauubayan naman po sa mga private school at higher education institutions ang pagpapasya kung ipatutupad din nila ang alternatibong pamamaraan ng pag-aaral dahil sa matinding init. Ang alternative delivery mode ay maaaring online, modular, limited face-to-face classes, blended o anumang kombinasyon ng mga ito. Kung ano ang naaangkop upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral. Kaya ito po para sa mga taga Quezon City, mga Q-citizens po natin, abangan natin yung announcement po ng QCDRRMO tuwing 5:30 p.m. para sa mga estudyante, lalo na sa online, makikita natin to through online. Kaya magandang updated tayo. Kasi may time naman, may time frame. So pwede nating abangan at that time kung may pasok ba kinabukasan. Kasi ngayon, di ba, ang heat index, kung naalala nyo last year kung gaano kainit. So ngayon, inaabangan natin kung gaano pa kainit or ilang degrees papalo yung init natin dito sa Pilipinas. Kasi nung last year, naalala ko talaga sobrang init. To the point na talagang kahit wala kang ginagawa, tapos for example, nakaano ka lang, open area lang, talagang sobrang init niya. Kaya ngayon, sa mga estudyante, kailangan alam din natin itong mga ganitong announcement. Kasi di ba yung mga health risk na sinasabi, may mga estudyanteng nababalita, dumudugo ang ilong, nahihimatay during physical education class. Tapos, syempre yung risk nun sa mga bata, hindi natin alam. May mga kumbaga nasa college naman daw na nagkakaroon ng heat stroke. So magandang alam natin yung mga ganitong announcement para hindi na tayo papasok kinabukasan, para hindi na rin hassle sa mga estudyante. Buti nga nagkaroon na ng ganito kasi nung nag-aaral ako, last year lang naman yun. Di ba? Halos graduate ko lang, wala pa kaming ganyan. So talagang titiisin mo yung init talaga kung nasaan ka, di ba? Syempre, yung mga estudyante, hindi naman magrereklamo na kahit naman magreklamo sila, wala silang magagawa, kailangan nilang pumasok. Sabi nga ng mga college, mga superhero daw sila. Kasi di ba, minsan, yung mga, katulad ito, elementary, tapos mga nasa kinder, yun yung mga, sinasuspend yung classes. Hanggang high school nga ata yung iba, pero yung mga college, parang bihirang nagsususpend ng classes. Matibay sa kolehiyo. Pero kahit sabihin mo na kasi, inisip na naka-air conditioned yung mga rooms. Ang problema, hindi naman lahat nakasasakyan o naka-aircon yung biyahe. Yung biyahe. Minsan, mainit yung pagpunta mo sa school, di ba? Baka mamaya doon ka pa madatnan ng heat stroke or heat exhaustion dahil ang init nga ng panahon. At saka, ang unpredictable, minsan, hindi naman ganun kainit. Tapos biglang minsan, ang init-init ng panahon. Kaya ngayon, tapos may pag-ambon-ambon pa rin. Kahapon, bumiyahe kami, mainit, tapos biglang umambon. Sabi ko parang, balinto na yung yung panahon natin talaga. Kaya dapat talaga yung mga estudyante, kahit hindi estudyante, dapat may dala na talagang tubig ngayon, tsaka payong. Kasi hindi mo alam kung kailan ka, kailan ka abutan. Minsan, sobrang init, tapos mamaya lang ng konti, uulan naman ng malakas. Ang gulo ng panahon natin, kaya dapat lagi tayong handa. At syempre, di ba, lagi natin paalala, wag din mag-init ang ulo natin. Kalma-kalma lang tayo. Magkasama yan. Parang nai-stress na tayo dun sa pagiging mainit ng ating panahon. Pero ito, good news po sa mga book lovers of bookworms sa Quezon City. Muli pong binuksan ang pop-up public library sa Quezon Memorial Circle. Kaya naman po, pwede nang magbasa at matuto kasama ang inyong pamilya o barkada. Bumisita lang po sa QMC Pop-Up Library tuwing Sabado mula alas 8
8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Discover a new way to read, learn, and explore. And for more details and updates, i-check lang po ang Facebook page ng QC Gov at QC Tourism Official. Ikaw ba napuntahan mo na itong public Hindi library? pa, kasi marami kaming libro sa bahay. Yung bahay namin, library na mismo. Pero maganda to kasi parang engaging din to para sa mga kabataan na kasi usually, di ba, mga libro natin parang nakakaligtaan na talaga siya dahil nga may mga e-books na ganyan, mga PDFs na parang nane-neglect na natin yung mga hard copies talaga. Tapos parang hindi na nila na-enjoy yung parang katulad nung dati na way of reading natin ng mga kabataan natin. Pero ito siguro kasi maganda, malay mo, yung mga katulad nila ng mga bookworm and book lovers. Pag na-meet nila, parang mga same sila ng mga interests. May kakaroon sila ng mga friends din na bago, di ba? Kaya yan ang isa talaga sa napakagandang paraan ng pagkatuto, di ba? Yung magbabasa ka. Kaya nga isa yan sa pinaka-foundation. Tuturo talaga sa'yo simula pagkabata yung paraan ng yung pagbabasa. Kasi marami kang matututunan sa simpleng pagbabasa. Kasi yung iba naman talaga, walang paraan para makapunta sa school, di ba? Hindi makapakinig sa mga teachers, walang access sa internet yung iba. So, sa paraan ng pagbabasa, pag marunong kang magbasa, magkakaroon ka pa rin ng chance na matuto. Kaya dapat lahat maturuan natin. Saka for sure, mga educational content ang nandito. Wala kang makahanap dito na parang... Romance. Oo. Siguro. Yung mga parang, maiingatan mo rin yung anak mo kasi dito filtered ang content dito sa mga library na ganito. Hindi katulad ng kapag malaki yung access ng mga bata, makakita sila ng mga content na hindi naman nila dapat basahin, di ba? Tsaka promote yung mga public libraries. Kasi nabanggit mo nga ngayon, yung mga libro kasi nasa internet na. Paano naman yung mga walang access nga dun sa internet? Itong mga public libraries kasi usually, libre lang naman yung mga manghiram ka ng libro or magbasa ka ng libro, di ba? Na maganda nga na maging libre yung information na kahit sino, pwede makakuha ng information. Tsaka iba pa rin kapag nagbabasa ka sa libro, compared sa mga devices kasi nagkaka-eye strain. Hindi mas makalimutan. Oo, tsaka sa akin parang mas komportable talaga ako na libro. Minsan kasi parang gusto ko yung amoy ng libro, tapos yung tsaka hindi siya yung masakit sa mata na unlike pag devices kapag tumagal ka, yung brightness, 'di ba, parang nakaka-eye strain. So, maganda na ayun pa rin yung parang natin maging isa sa mga hobbies natin, 'di ba? Yung reading books. Kasi iba pa rin talaga para sa akin pag libro. Unless daw meron ka nung Kindle. Mawawala na ng support ng Kindle. Ay, wala. Talaga. Malapit na mawala ang support ng Kindle. Hindi na sila mag-update ng Kindles nila. Bad news sa mga naka-Kindle. Na topic natin to nun sa Today in History dahil ang ganda rin ng naging benefit ng Kindle, lalo sa mga bookworms na. Kasi grabe, parang ilang thousands of books ang pwede mong ilagay dun sa Kindle mo. Tsaka di ba may research na lumabas din talaga na iba pa rin talaga yung pag-aaral mo na naka-physical book ka. Na parang mas nare-retain sa utak nga daw yung mga binabasa, yung mga pinag-aaralan kapag gumagamit pa rin ng physical book. Kaso naranasan ko kasi yan parehas na naglilibro talaga kami, tas may e-book kami. Kasi nung nag-senior high school ako, paperless. So lahat naka-online, kumbaga, lahat nasa isang device mo na lang. So required talaga kaming may device that time. Iba pa rin talaga. Babalik ka dun sa pagsusulat, tas naghahanap pa rin ako sa mga books. Hindi ko alam. Siguro kasi talagang kung ano rin yung nakasanayan natin. Tsaka yun nga, mas nare-retain kasi kapag nagbabasa talaga ng physical na, galing sa physical na libro. Kasi minsan may option ka physical or yung downloadable. May ganon yung parang bibilhin mo rin, tapos magkakaroon ka ng copy ng electronic, parang ganon. So, mas maganda pa rin, bili tayo nung libro. Naranasan ko sa college yan kasi meron nagbebenta parang e-book na siya, ganyan. Tapos may option na bibili ka ng physical, yung physical book. Physical pa rin talaga. Pang lang siguro yun, pang quality of life. Kung pwede mong dalhin kahit saan kasi minsan yung mga libro mabibigat. Kapag naka-e-book ka, pwede mong dalhin kahit saan. Hindi mo kailangan buhatin. Kasi quarantine kasi nung time na yun, so hindi rin ako lumalabas. Mas gusto ko pa rin nakalibro, di ba? Basta may pictures. Oo. Ganyan din ako. Pero ito mga kasambahay, attention naman po sa mga kababayan nating medical professionals. Hiring po ngayon ang New Taguig City General Hospital sa mga sumusunod na position: anesthesiology, emergency medicine, family medicine, internal medicine, cardiology, critical care medicine, endocrinology, diabetes and metabolism, gastroenterology, infectious disease,
nephrology, pulmonary disease, neurology, obstetrics and gynecology, ophthalmology, pediatrics, and surgery. Ang mga ito po ay full-time position sa Taguig General Hospital located at C6 Road, Barangay Hogonoy, Taguig City. Sa mga interesado pong aplikante, mag-submit lang po kayo ng inyong updated CV or resume to ahealth2@gmail.com kung saan nakalagay sa subject line ang inyong pangalan at posisyon na ina-applyan. For example po, ganito mga kasambahay, Juan de la Cruz _pediatrician. Para po sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lang po kayo sa mga social media pages ng Taguig City. Kung mapapansin yung mga kasamba ay buong hospital talaga. Yung operation ng buong hospital, kailangan talaga magkaroon ng mga doktor sa iba't ibang mga department nitong hospital po na ito sa Taguig City. So dun sa ating mga healthcare workers, mga professionals natin, lalo na dyan sa pagdating sa kalusugan ng ating ng ating katawan. Kailangan po namin kayo, kailangan po kayo ng Taguig at isipin natin noon yung talagang yung magiging tulong na madudulot nito doon sa mga mamamayan ng Taguig. Talagang marami tayong matutulungan. Tsaka sa kanila din yung may love caravan, di ba? Tapos madalas may mga medical mission din sila. So siguro priority talaga nila ang healthcare dito sa Taguig. At sana lahat din ng mga bawat city, ganun din meron tayong mga ganitong mga love caravan, ganyan. At ito naman po, ngayong Women's Month, muling ipinaaalala ng Muntinlupa City Government ang umiiral po na Safe Spaces Act o ang Republic Act 11313 o ang Bawal Bastos Law. Ito po ay nagpoprotekta sa lahat laban po sa gender-based sexual harassment, sa lansangan man, workplace, paaralan, online platform at iba pang pampublikong lugar. Sa ilalim po ng batas na ito, bawal po ang catcalling, wolf whistling, unwanted sexual remarks, lewd gestures, online sexual harassment, gender-based bullying, sharing lewd content without consent, workplace discrimination and harassment at harassment po sa mga paaralan at training institutions. Kung kayo po ay nakaranas o nakasaksi sa sino mang lumabag sa Bawal Bastos Law, i-report po ito sa PNP Muntinlupa number sa numero pong 0908-377-0084 o sa mobile app po na iRespond Muntinlupa. Sino man pong mapatutunayang lumabag sa naturang batas ay papatawan ng kaukulang parusa. Alam mo, ang ganda rin ito. Know your rights po, mga kasangbahay. Kasi sa panahon ngayon talaga, parang nanonormalize yung mga ganitong mga, parang ini-invalidate yung mga kababaihan or sa kahit ano pa mang gender yan, na parang yung katulad mga nabanggit natin, yung mga catcalling na yun, parang nanonormalize siya, napapansin ko sa mga content, parang hindi na siya ganun nabibigyan ng importante. So, ng importansya. So, napakahalaga na alam po natin yung mga rights natin para katulad nga nun sa kung sino man yung naka-experience o nakakita, pwede tayong magsumbong sa authorities. Para siyempre, hindi naman dahil gusto mo lang din parusahan lang yung tao, para din maitama niya kung ano yung mali at hindi na niya gawin sa iba. Tsaka meron talaga, sila pa yung nahihiya, sila na yung ginagawa ng masama. Hindi magsasabi yung ibang mga babae, di ba, na nakaka-call sila. Parang pag nag-report sila, nahihiya sila kasi sila yung ginawa ng ganun, which is dapat hindi. Kasi dapat ang mahiya yung gumagawa ng hindi maganda. Naranasan ko kasi yun nung nag-Manila ako. Transition, nung nag-Manila ako, nag-aral ako sa Manila, transition yun from other mayors sa panibagong mayor. Tapos, nung time na nung hindi pa nagpapalit ng mayor, grabe, ang catcalling dyan sa Intramuros. Nako, sinasabi ko Intramuros, dyan sa bandang yan. Grabe, may mga pumapasok dyan na bigla ka na lang pipit. Yung sisitan, tapos biglang sisipulan. Oo, sisipulan, tapos tatawagin kang kung ano-ano. Tapos, nung nagkaroon na ng batas, nagpalit ng mayor, nagkaroon ng mga panibagong batas. Tapos, mismong pagpasok mo sa Intramuros, may mga nakalagay na tarpaulins doon. Tapos, nakalagay na ano yung mga karampatang parusa sa mga nagka-catcalling, ganun. Wala nang ganun. Naging safe ka, naging okay na yung pagpasok. Kasi ako mismo naranasan ko ng ilang beses. Tapos ako pa yung nahihiya.
Ganon. Tapos nung nagkaroon na ng panibagong batas na ganun nga, na may parusa na sa mga katulad nila, nawala yung ganun. Oo. Kaya ang laking factor nung kahit na yung laking factor nung nagagawa talaga ng government. Maigi rin na nasa sampulan yung iba eh. Kasi hanggat siguro hindi nila nakikita na merong isang naparusahan sa ganito, hindi titigil yung iba eh. Kaya makikita natin yung importansya ng mga batas. Kaya iboto natin yung mga tamang dapat na iboboto, di ba? Itong darating na halalan. Yung mga gumagawa ng batas natin. Right. Yan po ang ating advisories for today. Ngayon naman mga kasambahay, magbalik tanaw tayo sa ating kasaysayan. Taong 1950 nang madiscover ng mga scientists mula sa University of California Radiation Laboratory sa Berkeley, California, ang chemical element na pinangalan ng californium. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. March 17, 1950. Sa araw na ito ay inanunsyo ng 4 na American scientists ang pagkakadiskubre sa chemical element na tinawag nilang californium. Ang californium ay nadiskubre ni Stanley Thompson, Albert Ghiorso, Kenneth Street Jr. at Glenn C. Borg nang magsagawa ng eksperimento sa Radiation Laboratory ng University of California sa Berkeley, California. Ito ay naiproduce nila gamit ang 60 inches na cyclotron particle accelerator at pinangalan ng californium base sa lugar kung saan ito nadiskubre. Isa itong uri ng synthetic, radioactive chemical element na mayroong symbol na CF at may atomic number na 98. Ang chemical na ito ay silvery white metal at bagamat isa sa heaviest known elements, ay malleable at maaaring putulin gamit ang isang razor blade. Magagamit ang californium sa iba't ibang applications, kabilang na rito ay bilang reactor startup rods, scanners, at maging para sa cancer treatments. Ang isang microgram ng californium-252 ay nakakapag-release ng 170 million neutrons per minute. At dahil sa napakataas na radiation nito ay kailangan ng iba yung pag-iingat. Napakamahal. $27 million per gram. Yan ang natin gamitin business. Tsaka ilan lang na mga schools ang pwede kasing ang nakakagawa ng mga gano'n or yung mga universities na lab. Ganon. Parang mga, meron yata, nakalimutan ko yung pang Oak Ridge, basta ganun. Basta may universities siya na meron ding hospital and labs na nakakagawa nito. Parang bilang na bilang lang yung nagagawa nilang grams per year. Kasi nga sobrang nito, taas ng radiation nitong nung chemical na to. Tapos alam nyo ba, kung mag-i-invest ka rin naman talaga dito, di ba $27 million ang per gram yata. Basta per gram ang presyo niya. Pero nagagamit din kasi ito para makadetect ka ng mga oil, ng mga gold. So sabi nila, mag-ROI ka rin naman daw. Kapag ginamit mo siya, lalo na rin sa business, lalo kung hahanap ka ng mga gold. So, pag-usapan natin nakaraan yung mga oil reserves na nakita nga dyan sa may Mexico, if di ako nagkakamali. Diba? Ang laki rin talaga ng klase yung ganong klase ng business. Pero kung ganon talaga ang purpose mo, pero gagamitin mo siya lalo na sa medical, medyo pricey. Kasi nagagamit din siya para mag-treat ng cancer. Nabanggit mo na bakit sobrang mahal din niya. Kasi yung unang-una nila na californium na produce, siya, parang 3 years nila nakuha. After 3 years pa. So parang parang ilang grams lang din 'yon. So parang yung kung paano siya pinaprocess, yun yung parang isa sa nagpapamahal sa kanya. Plus kung paano daw yung handling nito, tapos yung mga safety precautions nga kasi nga radioactive nga itong californium. Tapos ito pang itong californium, nagagamit nga siya dun sa medical field. And then sa mga pagkuha din ng mga oil. So, baka meron muna kayong i-share. Sige, kasi rin, di ba nabanggit ni Tini na nakaka-detect siya ng mga gold, ng mga ganyan, mga valuable gas and minerals. Nakaka-detect din siya ng mga water resources. Wow. Tapos ayun, nabanggit nga ni Tini na beneficial siya sa mga cancer treatment. Kaso nga lang, ayun nga, medyo mahal siya. Tapos ayun, nabanggit, may mga scientists din pala na naniniwala sila na itong californium. Though, ilang scientists lang to. Kasi ang term is some scientists believe na itong californium pwede siyang magamit sa mga deep space mission kasi pwede daw siyang energy source. Pero kasi ang nagiging
problema is kung paano i-handle yung mga sinasabi nilang challenges when it comes to handling and yung mismong pag-contain. Kaya it's very challenging daw. Pero may mga ganong possibilities na pwede siyang magamit. Tsaka oil industry, di ba? Nagagamit space din yata. Yung deep space missions. Tapos oil industry, tsaka sa medical treatment. So, yun yung parang nakita kong benefit nito. Kasi nung una sabi ko, ano ba itong californium? Ano bang purpose nito? So, yun, nagagamit din pala sa mga nuclear reactors. So, Tsaka sa mga plane daw, yung mga nade-detect ng mga metals na mga hindi dapat ma-detect sa plane, parang nade-detect daw nitong californium. Tapos yun sa medical field, parang nabanggit to dati ni Doc, yung oncologist natin, na yung sa brachytherapy, yung sa specifically sa brain at cervical cancer, nagagamit daw itong californium. Tsaka pinapakita kanina dyan, yung pag-store nga nitong californium, talagang hindi pala siya pwedeng pagsamaan, bawa 1 gramo sa isang container. Micrograms to milligrams lang. Kasi nga sobrang niya, kumbaga, grabe na yung pagiging radioactive niya. Kaya yung containers niya super liliit lang, tas hanggang milligram lang, hindi pwedeng umabot ng 1 gramo, tapos magkakasama sila sa isang lalagyan. Ay, pinapakita rin sa script kung ano pa ibang use ng nung californium. Kasi nga more on, di ba dun sa cancer treatment siya. Yeah. Pati dun sa mga PET scan, yung kaninang machine na pinapakita natin. So mga more on sa medical field area. Kaya malaking talaga, kumbaga, yung economy nung paggamit sa californium. Kasi dami, di ba, ang daming may cancer sa mundo. Ang daming gumagamit ng ganitong mga diagnostic machines para sa mga natin, sa hospital natin. Pero ang isang dahilan naman, bakit napakamahal ng californium, bukod sa sabi mo, matagal siyang gawin. Mas malaki yung factor na kasi yung mga products or elements na kailangan mo para ma-create yung californium, trace amounts lang din. Mahal din yung mga elements na yun. At bukod doon, hindi rin siya, ano ba tawag doon? Naturally makikita. Bukod sa naturally, hindi siya pwede i-handle ng common na tao kasi nga mga radioactive elements to. Dangerous. Bihira lang. Robots. Kasi galing yan sa plutonium, which is a highly radioactive element. Tapos bukod doon, pwedeng curium and americium na mga radioactive elements nga na talagang hindi mo siya makikita ng naturally na kunyari, naglalakad ka lang, hindi siya readily available dyan. Tsaka delikado siya i-handle. Kaya lahat ng mga factors na yun nagko-contribute na sa presyo niya, pati yung machine, kung yung panggawa ng californium. Kasi kumbaga, ang way ng paggawa ng californium, paano ko ba i-explain ng madali? Binagbabangga nila yung mga element. Parang ganun, binobombard nila. Yung isang element, dinadagdagan nila ng mga neutron. Dinadagdagan nila hanggang tumaas bumigat hanggang maging californium. Kaya naalala ko dito yung napanood niyo yung movie na yung Iron Man na movie. Di ba yung naka-create siya ng bagong element doon? Kasi binombard niya ng iba't ibang klase ng ganun, isa yun sa mga ways kasi ng pag-transmute, tawag nila, transmute ng bagong element. Isa yun sa mga ways na ibobombard mo ng energy. In this case, gumagamit sila ng isang machine, parang particle accelerator. Hindi, particle accelerator talaga siya. Pinapabilis nila, mabilis yung mga atoms, ganyan. Tapos pagbabanggain nila hanggang mag-fuse. Tapos magiging californium. Sabi nga daw parang yung super tiny bullets daw yun, yung pinang-bombard doon sa heavy metal na itong yung curium nga daw. Tapos daw siya, parang as powerful as the sun daw. Ganun daw ka-powerful. Kaya marami palang use ang californium na hindi natin alam. Now we know, di ba? Pero ngayon ito mga kasangbayan, maiba naman tayo ng usapan. May mga kakilala ba kayo na palaging mainitin ang ulo? Ay kayo ba? Sino ba yan? Sino ba parang ako na to. Ganyan kasi ang ugali ni Aling Nena na mapapanood natin dito sa ating Kristiyano drama. Palaging napagbabalingan ng init ng ulo ang mga customer at pati na ang mga tao sa kanyang paligid. Pero bakit kaya ganito ang kanyang ugali? Panoorin natin. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal. Ito pa yan! Uy, Brad! Uy, Kaya aga-aga nakakabulahaw ka! Pinagalitan. Padilig-dilig na lang. Mga iha! Tindahan, hindi tambayan! Kaya aga-aga wala kayong magawa!
Aling Nena talaga oh. Ang aga-aga rin po, ang init ng ulo nyo. Sakto, Aling Nena. Pabili na nga po sa malamig. Pampalamig sa ulong mainit. Ako mga buwisit tong batang to. Umuwi na nga kayo! Uwi! Uwi! Bye-bye! Uwi kayo! Aling Nena, magandang araw po. Ano naman maganda sa araw? Aber? Aling Nena, magbabakasakali po sana ako. Naku, Tonet. Kabisado ko ng mga ganyan litanya. Kasi po, kapapasok ko pa lang po sa trabaho. Sa katapusan pa po ang unang sahod ko. Makababayad na po ako sa utang namin. Katapusan na naman? Gas-gas na yan, Tonet. Baka matapos yung taon na ito eh. Sa kakatapusan mo, wala pa rin. Hay, nako! Sige po, Aling Nena. Pasensya na po talaga sa abala. Pasensya na po, nagbakasakali lang ako. Pabi po. Ano yon? Pabi po ng mayo. Ano yon? Ano bibilin mo? Pabi po ng mayo. Hindi ko alam yung binibili mo. Ano ba yung binibili mo? Magpasama ka nga sa matanda sa iyo. At hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Naku, kayong mga bata kayo. Magsiuwi nga kayo. Si Aling Nena naman. Uwi kayo. Hindi ko maintindihan. Ba't kaya siya ganun? Lolo! Lo! Ano po, Lolo? Lolo, bakit ang sungit po ni Aling Nena? Dati hindi naman siya ganyan. Heto, bulaklak. Ibigay mo kay Aling Nena. Sige po. Oh, Den, iho, andyan ka pala. Bibili ka ba? Aling Nena, bakit ang sungit niyo po sa mga bumibili? Naaalala niyo po ba to? Para po sa inyo. Ang sabi po kasi ng lolo ko, kahit pangit daw po ang isang tao, kapag ngumingiti, gumaganda. At ang pinakamabisa daw pong gamot ay ang pagtawa. Kaya dapat po ngingiti po kayo ha. Para po sa inyo. And I love you so. The people ask me how I'd live till now. I tell them I don't know. I guess they'll understand. Idring, sinta ko. Tama ang batang si Ben. Hindi ako dapat malungkot o maginanakit. Nang kunin ka nila, biglaan sa akin. Bago ko pa man maiparamdam sa'yo ang aking pag-ibig, ay winala ko rin ang mga ngiti na isa sa mga katangiang minahal mo sa akin. Napagtanto ko na hindi pala maganda sa puso ang palaging nakasimangot at masungit. Matagal din na panahon na ganoon ang pinakita ko sa inyo kahit wala naman kayong ginagawang masama sa akin. Maganda rin siguro na maging mabuting kapitbahay ako sa inyo simula ngayon, di ba?
Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Kawikaan 17:22. Magkaroon tayo ng masayang puso. Kasi di ba alam natin yung mga, kumbaga yung mga risk kapag lagi tayong magagalitin. Sa science pa lang sinasabi na kapag lagi tayong magagalitin, may mga studies dyan na nagsusupport kapag lagi tayong galit, ganyan, lagi tayong parang nakaka-feel ng anxiety, nakaka-weak siya ng immune system. Yung mga taong ganun daw, mas prone sila na magkasakit, mas prone sila sa mga colds, mga flus, ganyan. Tsaka yung effects din daw sa puso, mas increase daw yung nila, yung sa studies to, increase yung blood pressure, tapos yung mga cardiovascular diseases, mas nagkakaroon, mas nag-i-increase. Kaya magandang i-practice talaga natin. Kahit hindi natin tignan yung mga effects nito sa health natin. Kahit yung mismong building relationships with people. Kasi kapag lagi kang magagalitin, lalayuan ka talaga ng mga tao, lalo na pag hindi mo laging control, kahit nasasabihan ka na ganyan. Pero kasi kailangan natin i-practice din yung sinasabi nilang muscle ng pagpipigil, na magkaroon tayo ng gano'n, na i-practice natin siya everyday. Kasi hindi mo naman talaga makakaya ng isang biglaan lang na pagpipigil. Kaya magandang reminder sa atin na kapag minsan nafe-feel natin lagi na tayong galit, ganyan, tayo, kumbaga makakasira ng relationships. And sa sa workplace din, di ba, sinasabi kapag mga ganyan, ayoko dyan kasi masungit yan, parang nilalayuan na. So, marami siyang effects sa buhay natin na kailangan i-practice natin, na huwag tayo masyadong magagalit. Nakakahawa. No, diba? Yung energy na pag lagi kang galit, lagi kang may sama ng loob, nahahawa mo pati yung mga napagbubuntunan mo nung galit na parang napagsasabihan mo lang naman pati sila, nagiging pasanin din nila yung galit na mayroon. Tsaka ang bigat sa pakiramdam nun kapag, di ba, siguro naman tayo lahat na-experience na natin na nagalit tayo. Kahit yung pakiramdam dito, ang bigat-bigat sa dibdib. Tapos parang for the rest of the day, parang wala na, ganun na lang yung emosyon, parang ang hirap na maging masaya. So parang isipin din natin yung magiging ngayon sa health din natin, at saka yung magiging, lalo sa mga kasama natin, kung papabigatin mo rin yung loob nila, parang ang pangit naman ng vibe na parang lagi mo nalang pinapakita sa kanila, di ba? Tapos, ang isa lang din sa naisip ko, katulad din si Aling Nena, di ba? Parang meron siya kasing parang hugot, bakit ganun siya na parang magagalitin. Tapos parang naalala ko nung sinabi ni Ate Celine na yung ibang mga tao, kaya sila nagagalit, they're coming from a place of pain. So parang siguro kung tayo, kaya din naman nating mas lawakan pa yung ating mga pangunawa, or yung bigyan natin ng compassion din yung ibang mga taong magagalitin. Layo na lang muna tayo sa kanila, step back tayo, wag nating dagdagan kung ano man yung nakakagalit sa kanila. Gawin na lang din natin kasi baka mamaya meron din silang pinagdadaanan, kaya ganun sila. Tsaka wag tayo nang titrigger din. Ayun. Diba? Kasi merong ganun bakit ka ba nagagalit? Pagkatapos mong i-trigger, pagkatapos mong kung ano pinagagawa mo, tapos magtataka bakit ganun yung emosyon din niya. So iwas ka rin sa ganun, na parang kahit minsan yung sa biro, doon nagsisimula yan minsan biro, tapos biglang ma-offend na yung isa, magagalit na rin siya. So siguro mag-ingat din tayo sa the way ng pakikisalamuhan natin. Alam mo na nga palang natitrigger siya pag ganun yung topic, yun pa yung uukal-kali natin. So, mag-ingat din tayo sa pakikisama rin natin sa mga katulad nila para ma-feel din nila, mag-adjust din sila sa atin. Di ba ganun? Sabi mo yung katulad. Oo. Mag-adjust talaga sa sa isa't isa rin ng bawat tao. Tsaka feeling ko talaga ito si Aling na may hot flashes to kasi di ba nandun na siya sa age na yun, baka kaya kailangan tapos na. Ganun. Kaya kailangan Aling Nena magpa-check up ka na rin, ha? Kailangan natin yan. Lalo na lagi namang may ginagawang medical mission, di ba? Ang MCGI, weekly medical mission, meron pang araw-araw, di ba? Pa-check up ka na, Aling Nena. Kaya naman, speaking of medical mission at pagpapa-check up, kumustahin naman natin ang isinasagawang weekly medical mission ngayong araw sa Doña Orani, Bataan. Naroon po si Sis Camille Malang. Good morning po, Sis Camille. Yes, good morning Kuya, and good morning rin po sa iyo, Sis Tini. Live pa rin po tayo dito sa ating MCGI Clinic dito po sa Doña Orani, Bataan, kung saan patuloy pa rin po yung pagdating ng ating mga kababayan na magpapacheck up po or mag-a-avail ng iba't ibang medical services dito po sa Doña Orani, Bataan. At Sis Tini, patuloy din po yung pag-ikot po or meron po tayong mga nakaabang na libreng sakay po na tricycle
dyan po sa ating kanto sa Polanco Street para naman po ihatid po at sunduin din po yung ating mga pasyente na medyo hirap po or wala pong pamasahe para mas makagaan din po sa pagpunta nila dito sa ating venue. At dahil hanggang alas 9 po ng umaga ay open ang ating registration, nandito pa rin po yung ating mga doctors, medical staff, ang ating pong mga MCGI volunteers na patuloy po nag-a-assist sa ating pong mga kababayan. At ngayon po, Stini, puntahan naman po natin yung isa po na ating mga patient po, si Nanay Carmelita. Ayan po, siya po yung nakausap po natin kanina na magpapacheck up po ngayon. Good morning po, Nanay Carmelita. Morning po. Ayan po. Kumusta naman po kayo ngayong umaga po? Ay, mabuti naman po. Magpapacheck up po ako sa aking mga sakit na akwan, nadalas mahilo, saka sa mga, sakit sa, nakakaginhawa naman po ako rito sa pag-check up ko rito. Tsaka gumagaan po ang aking pakiramdam. Kaya pag meron po ako nakakausap na mayroong mga karamdaman, kinakausap ko po sila na pumunta rito. Ayun po, Nay Carmelita, pero first time nyo po ba dito or pang ilang beses nyo na po dito? May dadalawang buwan na po. Babalik-balik po, Lunes. Kaya po yung aking ibang karamdaman, nawawala na po yung mga masasakit sa tulong po ng Panginoon. Po, salamat po sa Diyos. Ayan po si Nanay Carmelita po. Ayan po, no, Sis Tini, marami po tayong natutulungan na mga kababayan po dito sa banda po ng Bataan. Hindi lang po dito sa mismong Doña Orani, gaya po ni Nanay Carmelita na taga-Hermosa Bataan po. Mga karatig bayan po na pagseservisyohan din po sa pamamagitan po ng MCGI Clinic. And Sis Tini, as of 7:30 a.m. po, meron na po tayong total of 168 ng registered patients, kung saan 44 po sa medical adult, 16 po sa pedia, and meron naman po tayong total of 57 para sa ating dental, kung saan 10 po yung patients natin sa cleaning, 10 din po sa dental extraction, and meron na rin po tayong mag-claim ng kanilang mga pustiso or denture. 7 po yan. And sa ating optical services, meron po tayong 29, legal consultation, 2, at mga para naman po sa gupit or libreng gupit po para sa mga kalalakihan, meron po tayong 20. At sa awa tulong po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating mga kasamang MCGI staff, ang ating pong mga medical volunteers or mga medical staff, ayan po ang total registered patients po ay ating mapaglilingkuran sa tulong at awa po ng Diyos. Balik po muna sa inyo, Sis Tini. Salamat sa Diyos, Sis Camille Malang, live na live dyan sa Barangay Doña Orani, Bataan. And syempre, pasalamatan din natin lahat ng mga medical staff na walang sawang tumutulong at nagpo-provide ng mga libreng serbisyo sa ating mga kasambahay. Sila Dr. J.D. Valero, Dr. Miriam Malyari, Dr. Veronica Parayao, Dr. Melanie Peñaflor, Dr. Warlito Cornel, Dr. Arlene Aquino, Dr. Homer Sabado, Dr. Sarina Carlos. Kasama rin po sina Sis Ruth Soriano at Sis Joan Mercado para naman sa mga nangangailangan ng legal consultation. Siyempre, palagi rin pong present ang MCGI Medical Team. Kasama po sina Brad Steven Campanilla, Sis Nora Olanda, Sis Heidi Garferio at Sis Maria Atina Isais. Maraming salamat po sa Diyos sa pakikiisa. Lagi tayong may mga napaglilingkurang mga kababayan natin. At syempre, hindi lang dito sa Pilipinas natin ginagawa yung mga pagtulong natin. At sinasabi nga ni Kuya na hindi naman limited lang sa mga ganitong klaseng paggawa yung ating mga ginagawa, lalo sa MCGI Cares natin. Katulad po ng tuloy-tuloy pa rin pong paglilingkod ng ating mga kasama sa Members Church of God Internationals na paglingkuran po natin ang mga kapwa natin sa Latin America. Umiikot po ang MCGI Medical Team doon para tumugon sa kahilingan ng mga lokal na pamahalaan. Isa po sa mga bansang narating natin ay ang Guatemala. Tunghayan po natin ang kwento ng mga naabot ng MCGI Medical Mission. Ante todo, darle gracias a Dios por la vida que nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y
el esfuerzo que ustedes hacen ayudar a las personas, porque es una institución, una donación que ustedes vienen de lejos para ayudar a muchas personas. Sí, gracias a Dios, eso es primeramente, porque si Él no les pusiera eso en su corazón, no estarían haciendo esta labor. Y que Dios bendiga a todos ustedes y todos los que hicieron posible, porque aquí ya hay más entidades, ¿verdad?, que apoyaron. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias, siempre. Infinitamente gracias a Dios y a ustedes. De mi parte estoy muy agradecido con ustedes por haber venido acá a este lugar. Muy importante era la jornada que llegara aquí. Que por Dios vienen ustedes aquí y por Dios nosotros les acompañamos acá. Ustedes miren que bastante gente acompañó a la jornada. Primeramente le damos gracias a Dios y a la iglesia MIDI. Hemos visto que es un beneficio muy grande el que ustedes traen para nuestras comunidades, para nuestro municipio. Y se han realizado ya 2 actividades en el casco urbano. Nos dimos cuenta de que la gente muy contenta por el beneficio que obtiene. Pues le damos las gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente en este proyecto. También le damos las gracias a ustedes porque se ve la ayuda que nos traen, tanto en los médicos como también en la canasta básica que les dan, que realmente es de gran beneficio para la familia. Aparte de la salud, también están viendo lo que son los alimentos. Lo invitamos a él a que pueda venir, que venga a conocer nuestro pueblo, a conocernos, a conocer nuestra gente. Aquí lo vamos a atender, lo esperamos con los brazos abiertos y esperamos en Dios y en ustedes que no sea esta la última actividad, la última campaña y que podamos seguir de la mano apoyando al pueblo de Morazán. Gracias, hermano Daniel Razón. Pues para mí es una gran ayuda usted, porque uno a veces, aunque quiera comprar, no puede. Entonces ya con esto ya me beneficio, porque aunque sea para él, voy haciendo a él su comida. Desearles lo mejor y que Diosito los bendiga y que sigan adelante porque está muy bueno esta ayuda, muy bueno. Les bendiga grandemente ya que no hay palabras. Hay personas que no ayudan estando en el propio país y venir de lejos a dar una ayuda es grandioso, ¿verdad? Preocuparse por el prójimo, venir desde lejos para que esto ocurra. La verdad que es un esfuerzo muy grande y que Dios les pone en cada corazón. No hay palabras porque estando uno en su propio país a veces carece de esa ayuda. Y uno poder ayudar al prójimo en otro lado es porque Dios lo permite. Muy buena porque habemos mucha gente que no tienen para pagar una consulta así particular y ya por medio de estas jornadas se ayuda a las personas. Pero así con la situación que está ahorita que no hay dinero y los medicamentos que dan, todo regalan. Les agradezco mucho por darme mi andador también de Mides. Gracias y gracias a Dios y gracias a ustedes. Ante todo, darle gracias a Dios por la vida que nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el esfuerzo que ustedes hacen ayudar a las personas, porque es una institución, una donación que ustedes vienen de lejos para ayudar a muchas personas. Y ese esfuerzo Dios se los pagará muy grandes a ustedes. Y las gracias que les damos a ustedes por estar acá ayudando a todas estas personas, no solo a mí, no que a muchas personas de diferentes países, ¿verdad? Y eso les doy las gracias a ustedes. Maraming salamat sa Diyos. Nakakataba talaga ng puso, no? Lalo na yung appreciation din ng mga tao na
Yung iba nga, hindi pala din nila first time na nakapunta sa mga medical mission. Pero dito nila nakita na malaki yung difference na may grocery pa tayo na pinapamigay at tapos it's yung mga assistive device na kailangan nila, hindi lang check-up, di lang natatapos doon. Meron pa silang mga pauwi na parang na malaking help daw para sa kanila. At isa sa pinakatumatak sa akin, yung sinabi nila na napasaya sila. At yung pagpapasalamat nila sa Diyos, doon nila na itutuon lahat ng pagpapasalamat nila sa tao na na-appreciate nila, nakita nila, nagawa ng Diyos yung ginagawa ng MCGI. Kaya maraming salamat sa Diyos. Tsaka nakakatuwa na dati nagsastart lang tayo ng mga medical mission dito lang sa Pilipinas. True. Pero this time, iba't ibang lugar na yung napupuntahan natin. Kaya salamat din sa Diyos sa mga kasama natin, di ba, sa MCGI. And since nabanggit ko, iba't ibang lugar, no, sari-saring pasyalan o tourist spots na rin ang nakita natin. Pero this time naman, iba naman ang trip ng ating kasangbahay na si Lynn Perez dahil may kinalaman pa rin sa health ang kanyang travel destination. Kaya samahan natin si Ate Lynn sa kanyang pagbisita sa bagong bukas na male wellness center sa South Luzon. Dito sa Trip Ko To. Good morning po mga kasambahay para sa ating segment na Trip Ko To, kung saan usually po na pinupuntahan natin ang mga tourist spots or magagandang lugar. This time po, isa pa rin magandang lugar ang ating pupuntahan. Pero this time, may kinalaman po ito sa wellness o kalusugan ng ating mga kababayan. Dahil uso na po dito sa Pilipinas sa mga wellness center, paramihan po ng parami. Alamin na po natin sa CEO po ng Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center ang uniqueness or kaibahan ng kanyang wellness center. Kakausapin na po natin ngayong umaga si Dr. Joseph. Tara, puntahan na po natin. Good morning! Hi, Dr. Ate Lee! Joseph! Welcome! Hindi ko alam kung ako mag-welcome sa'yo or ikaw ang mag-welcome Well, sa I'm just so proud, Doctor, Yeah, na nakarating kami dito at makikita nga natin ang iyong wellness center. Pero bigyan mo muna ako ng tour, Doctor, dito sa napakagandang building na from the outside, talagang very interesting naman talaga. This building was created 2 years, no? 2 years in the making na inalay natin sa haligi ng ating tahanan, ng aking tatay. Then yung pangalawa, yung aking bunsong kapatid. Yun. So, nilagay ko ito kasi napansin mo marami nagtataka. Actually, you don't put this in buildings and business. Usually, di ba? Pero this is dedicated to them. Yes. So, pag makita ninyo, alam na. Alam na. Ating reception area, doon yung storage area. Tapos ito, syempre may ganyan. Kasi ito ay ang iyong opisina. Main office ng aming opisina doktor. ito. Wow! So, ito, this is very significant. Pag titignan nyo, you look this. Totoong bala to. Wow! Totoong bala to, Lynn, na binigay sa akin ng aking mga kasama sa kasunduluhan. Kasi I'm part of the Army General Hospital. So, this bullet hit one of the houses in Marawi. So, binigay nila sa akin. These are the treatment rooms. Anong ibig sabihin ng treatment room? Andito yung mga machines. Okay. So, this is the first machine that we bought from Europe. This is the first in the Philippines. This is your Aris 2. Aris 2? Wow! So, ito po ay gagampanan niya ang sinasabing shockwave para matreat yung ating erectile dysfunction. So, yun ang isang isang machine natin. This is one of your rooms. Yeah. Ito maganda, very interesting. So, then the next time, ito-try mo. This is your Emcella machine. This is also for maintenance sa erection, tapos sa incontinence. Punta na tayo sa second floor. So this is the second, floor. tawag natin dito ay patient lounge. Anong ibig sabihin ng patient lounge? Kasi kung hindi pa natitreatment yung pasyente, dito namin nilalagay. So they stay here, relax, we have the kitchen. Tingin ko para ako nasa bahay, very relaxing. So tingnan na natin yung nasa third floor. When
when we go to the 3rd floor, this is what we call the art lounge. I call it art lounge. Ibig sabihin, andito lalo yung mga collection ko. So here's all your paintings, itong ng lugar na ito. Hindi akong gumuhit, ibang nag-uwi. Oo, pero yung mga collection mo. So all of these are very local painters. from Luzon, Mindanao, and most of them are Mindanao paintings. So, Ang gaganda ha. It's really amazing, Doctor. So itong rooftop for Ganda. events at pag gusto mo mag-party. Hindi pa natin na-concept kasi before kasi we try to make it at the garden pavilion. Pero sabi ng mga iba, wag muna. Gawin na natin. When you look at on your right, sa Batangas yan ang Mount Makiling. Ito na ang end ng ating tour. Very relaxing, very nice place. Napaka-conducive sa talagang wellness na, Doctor. Para kasi feel so relaxed. At the same time, ikaw pa yung magagamot. Thank you for coming. Thank you so much for having us, for inviting. And I'm sure maraming mga kababayan natin matutuwa dito sa bagong concept na isinagawa at pinangunahan. Yes. Salamat ng marami sa Diyos. Thank you, Doc. Thank you. South Luzon, Laguna. Pwede tayong pumunta. Ako taga-South, ako taga-Las Piñas. So pwede tayong malapit dyan. Male wellness sa mga tito-tito natin dyan, mga kamag-anak natin. Sa South Luzon, malapit. Huwag ka na magturo, male ka rin. Malay mo, ikaw din, kailangan mo na rin, di ba? Okay naman. Nakamiss naman si Ate Lynn kasama. Shout out kay Ate Lynn. Oo nga, shout out po, we miss you po. Balik ka, Ate Lynn. Yes, eto na. And for the Marvel fans, movie lovers, and concert goers out there, get ready to assemble because the Marvel event of the year is coming soon. Film Concerts PH proudly presents Marvel Studios Infinity Saga Concert Experience this March 22 and 23 at the Theater at Soler. This show is officially licensed by Disney Concerts. It will feature iconic scores from the Marvel Cinematic Universe to be performed by the Philharmonica Orchestra under the baton of Maestro Gerard Salonga. Tickets are selling fast because it's happening this week. Get yours now via Ticket World. If you missed seeing the original Avengers on screen, you can relive the first 23 Marvel movies through a special montage exclusively curated for this epic cinematic journey. Feel free to come to the theater dressed up as your favorite character and take pictures with the cosplayers and photo walls. You can also check out Philbar's shop at the theater lobby and buy official Marvel merchandise from collectibles to souvenirs. The show is partnered with Grab to give you exclusive discounts for convenient transportation to and from Soler. Use the promo code FCPH2025 to get 20% off your ride. Film Concerts PH transforms the way you experience movies with live performances of their unforgettable soundtracks, perfectly synchronized to the film. We hope to see you at Marvel Studios Infinity Saga Concert Experience. Yan, very exciting, At para naman po sa mga kasangbahay natin na music lovers, abangan po ninyo ang pinakabagong album na mapapakinggan natin sa KDR Music House. Yan po, ang Soulful Melodies Volume 3 na may 7 instrumental tracks. Ilalabas po yan sa March 21 Friday sa lahat po ng streaming platforms, kaya abangan po natin yan. Pero habang hinihintay po natin yung 3rd album, pwede niyo pong stream ngayon ang Soulful Melodies Volume 1 at Volume 2 sa Spotify at iba pang platforms. Ayan. Super nakaka-relax. Diba? Pag pinapakinggan mo, pag gusto mo na magpahinga, pag nagpapatugtog kayo, makakatulog ka agad. Yung iba ng mga estudyanteng kasama ko, kapag nag-aaral sila, pinapakinggan nila. Dapat ito siguro itugtog sa tindahan ni Aling. Parang kalmado ka lang. Sa mga cafes, bagay din siya. Relaxing. Kasi ang ganda
ganda din ng areglo niya. Very calming lang siya. Palitan na natin yung mga rain sounds natin, Soulful mga melody. instrumentals. Ito na, lipat tayo sa KDR Music House. Soulful Melody. Alright. Yes! And this time, babati naman tayo sa ating mga kasambahay. Gusto lang namin batiin ang Happy 27th birthday, Gideon Tokines! Happy birthday! Yun, and mga kasambahay, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit Beauty Works Plus Aesthetics Lounge and Training Center, located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thank you to Miss Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. Beauty Works Plus, affordable treatments, amazing results. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. At maraming salamat po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang po ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1. And also, we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita kaya tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!